na ang latest, kaya tumutok ka na, dali. Eto na nga! Eto na ang mga marites, kaya i-chika mo na, dali. Eto na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Eto na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Eto na ang latest! Uy! Uy! Kuya, may naranap lang ako eh. Grabe. Kuya! Pinaghandaan mo yun, ha? Hello mga ka-update, ito po ang inyong mga lingkod. Wow! Yung acting mo, ha? Ito ba? Ito po si Ate Brenna! At ito naman po si Papa O, si Nodi Bless. Uy, nagjo-joke lang ako. Pinatundog ko na yung upuan. At ano pa nga ba ang lagi niyong ihirit sa amin? Yes. Kaya i-chika mo na, dali. La 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 la, ichichika na namin dali. Grabe. Bakit? Wow. Nakakasamid. Pero nung ano ka, nagdadahil ka, hindi ka umuubo ngayon. Hindi pwedeng after effect? Naku, hindi nga kayo. Kita niyo nagjo-joke lang ako dahil na-miss nila yun eh. Oo. Okay, eto na nga, nakakaloka. Oh, ano yun? Diyos ko, the plot thickens. Ay, bakit? Tatlo na ngayon nanalong Pilipino in 24 hours? Ayaw pa ba nun? Ang sinong tatlong... Ay, syempre, si Jessica Sanchez. Oo. Sa America's Got Talent. Tapos si Kurt Bondad, Mr. International. Tapos si BJ Floresca bilang champion ng Project Runway Season 21. Congratulations! Congratulations! Yan ang mga Pinoy. Diba? Breath of fresh air, breather, diba? Sa mga Ba't mo nasabi yan? Sa mga kaganapang nangyayari ngayon. Kaso lang na, nung nagsimula tayo, nawala yung fresh air. At least, meron ka pa rin breath. Ay, nakakaloka. Ay, pag-usapan na nga natin ito eh. Ano? Gusto na babash si Kim Chu. Bakit? Oo di ba nga, alam mo nga pag ang artista nagko-comment tungkol sa isang politician, lalo na pinag-uusapan nila ang corruption, ang Senate hearing, ayan. Pag nagko-comment ang artista, hindi pwedeng walang basher. Dahil kahit ako din ganun. Correct. Oo. Ano ba yung kay Kim Chu? Ito na yung nasusulat. Basa. Mark Coletta woke up and chose ... He is always angry, always picking a fight. This is the same way he went all out pushing for ABS-CBN's shutdown. It's frustrating and heartbreaking to see the same darkness play out again. As a citizen, I can only hope and pray, by the grace of God, that this time accountability wins. Let the guilty face justice. Enough lies, enough abuse. It's time for the darkness to end. Ay, Mama Loy, huwag niya screen captured pa yan. Bakit? Nag-delete na yan, kuya eh. Oo nga. Alam mo, sa totoo lang, no? Parang ewan ko lang, katulad niyan, no? Nabash ng uso si Kim Chu. Parang tuloy feeling ng mga artista, wala ba kaming karapatang mag-comment? Diba? O may karapatan ka mag-comment, pero may karapatan din kaming batikusin ka kung feeling namin hindi magandang comment mo. Lalo na at gusto namin yung taong kinokomentan mo ng hindi maganda, yun ang balik namin sa'yo. Alam mo, wala namang problema yan, ano? Kaya lang nga, syempre, damdamin niya ni Kim Chu. In the same manner na damdamin nyo rin yan against Kim Chu. Kaya lang, di ba, hindi rin naman natin maalis yan. Lalo na, at malaki yung naging bahagi ni Senador Marcoleta noon sa hindi pagbibigay ng prangkisa sa ABS-CBN. So siguro doon ang gagaling yung mga artista. Kung hindi man nila nagugustuhan recently o lately yung behavior ni Senador Marcoleta. Kahit naman ako binabash ako. Dahil nag-comment ako kay Marcoleta na sabi mo? Sabi ko proud ako na hindi ko siya binoto. So nagtanong ako, proud din ba kayo yun? Ang dami ng hindi nagkagusto ng comment ko. Okay lang yun.
Okay lang yun. Kaya naman, inaano ko rin, bilang, hindi ko na kayo sinasagot Yung iba kasi below the belt. Kaya, yes, kaya hindi na ako nagbe-belt. Kasi below the belt yung usapan. So, hindi ako nagsisinturon. Hindi ka naman talaga nagbe-belt. Kaya nga diba? Kaya, they really cannot please everybody. Yes. O katulad ngayon yan. So, anong masasabi ninyo? Na yung misis ni Senador Marcoleta na dadamay din sa issue ng mga Diskaya. Na ano nga sabi nila? Doon sa Stronghold Corporation or Insurance yata. Parang... Officer. Oo. Yung asawa ni Senador Marcoleta. Kabilang doon sa insurance company ng mga Diskaya daw. Di umano, ayan yung yan yung nasusulat din na yung ibang netizen nagko-comment, kaya pala ganun na lang niya protektahan ng mga Diskaya. Ako pa rin ba ang ibabash nyo, si Kim Chiu? Yung ganyan, tatahimik na lang kayo dahil sandali. Doon na lang pag alam nating meron tayong pagkakataon na ipagtanggol yung tao. Alam mo, wala naman akong dyan, kung ginagawa talaga ng tama ni Senador Marcoleta, nahangaan ko siya. Kaya nga lang, di ba, minsan nabubutasan din naman siya. Kaya anyway, kanya-kanya naman yan ang opinion, kaya malaya kayo makakapag-opinion. Yan po ang demokrasya, di ba? Okay lang. Pwede tayo magkomento dun sa ating mga public officials, di ba? Kasi nga, public servant sila di ba? Gaya nga sinabi din ni Meme Vice, tayo ang employers nila. Di ba? Tayo raw ang nagpapasweldo sa kanila. Oo, tayo ang employers nila. Katulad niya, di ba? Bubuganan si Senador Panfilo Lacson. Dahil yung almost lahat ng miyembro ng 19th Congress ng mga senador ay dawit sa flood control project. Paano yan, di ba? Ayoko na mag-mention ng pangalan. Nakakaloka. Dahil halos lahat yan, Kaya yan yung sinasabi ko, the plot thickens. Tsaka sa araw-araw na mayroong bagong impormasyon, talagang mapapakomento ka talaga. Oo. Sa lahat ng kumpulan, talagang ang pinag-uusapan sa bawat kanto ng Pilipinas yung tungkol sa corruption. Yung mga tao na nagsasabi na wala kang maalam sa politika, mag-showbiz ka na lang. Huwag kayo mag-showbiz. Kasi wala kayo alam sa showbiz. Ganon, sasabihin ko. Diba? Diba? Lahat tayo taxpayer. Okay? Yes. So, dapat, meron din tayong karapatang magsalita. Kasi, tayo nagpe-pressure sa mga politiko, sa mga public servants na tinuturing natin na maging accountable kayo, maging transparent kayo. Yes. Kasi sa inyo namin pinagkatiwala yung pera ng bayan. Sa inyo namin ipinagkatiwala yung safety, yung protection ng taong bayan, di ba? Sana, huwag nating iwala yung tiwala. Di ba? Sasabihin na naman nila, paano kasi kakamping kayo? Ay, naku, Diyos ko. Bakit? Hindi ba obvious? Nakaping ka na ngayon, Diba? Parang, hello. Diba? Aminin nyo, diba? Sa lahat ng donors ni Leni Robredo, walang contractor doon sa flood control. Yes. Tapos 16 pages. Yes. Yung kanyang mga donors, yung listahan ng donors, 16 pages. Nagre-resibo sila, madam. Oo, di ba? Lalo sa Angat Buhay, pag may mga nagdo-donate, kahit maliit na halaga yan, nire-resibo. Kasi ngayon yung talagang advocacy ni Ma'am Leni, yung transparency. Kaya nga tapos yung iba kasi ayaw ng ganun. Gusto nila yung normal na may korupsyon. Yung iba gusto normal na mayroong anomalya. Ayaw nila ng honest, ng transparent, ng accountable. Anyway, masyado na tayong politika, Pag-usapan naman natin ang Congress. Politika din yun Hindi, joke lang. Pinag-react ako lang, baka hindi kayo nakikinig. Diba? Katulad niyan, si Heart Evangelista. Bugbog na si Heart Evangelista. Oo nga. Lahat na lang may sinasabi, Nepo wife, lahat ng rangya sa buhay ni Heart Evangelista, galing sa pera ng bayan, dahil yun nga yung binibigay ni Cheese, yung mga nagre-resibo pa na yung, yung ring na regalo ni Cheese kay Heart, worth $1 million.
na kung susumahin or i-convert sa peso ay 57 million, mga ganon-ganon. The problem kasi is na nakuna ng video, na i-post, na i-resibo. Yun. Pero kasi pagkakaalam ko talaga, ang pao ko kasi si Heart, mayaman na sila. Sobra, mayaman na sila. Actually, na ano pa yan, ang dami pang tinutulungan yan si Heart. Hindi sa pinagtatanggol ko si Heart, ha? Kasi ang dami kong nababalitaan na tinutulungan ni Heart. Yes. Oo. Tapos, ang dami pang endorsements ni Heart. Ay, meron isang fan na naglitan niya nung mga endorsements and collaborations si Heart. For 2025 pa lang to, ha? At sinasabi nga nila, 13 hanggang 40 years old, nagtatrabaho na si Heart. Yes, diba? totoo yan. 27 years ng pagtatrabaho na may mga endorsements siya, may mga projects siya, diba? So for 2025, ito lang naman daw yung mga endorsements Sige, ni Heart. i-rundown mo. ABCD, Ivy Clinic and Ivy Skin, Chemi Glow, Avon, Baby Boo, CAD Clinic, Casetify, Cherry Home, Coke Zero, Creme Silk, Dolce & Gabbana Beauty, Dyson, Entree Gourmet Pet Treats, Extraordinale, co-owner and endorser, Gcash and G-Save, Gentile Home, GRWM, Harlan Boracay, HP, IM Worldwide, Kotex, Lancaster Paris, Limeris Paris, Lux Organics, Luxel, CEO and endorser, McDonald's, Mugler, New Lounge, Opulence Design Concept, Perfect Smile, Philips Stein, Ponds, Potency. Tagal-tagal na, Mama Loy. Marami pa ba yan? Ay, marami pa. At nilakad ka? Marami pa ba yan? Marami pa, Nay. O, ano pa? Pure Foods, RLC Residences, St. Roche Pet Grooming Products, SM, Strokes Beauty Lab, Tibian, Tiger Balm, Tony & Guy, Ultera, Uratex, Bone World, Zalora, Zurich, Zion, at Abangan. Marami pa. Oh, yun pa lang yun, ha? Oo. Yung mga alam nila na endorsements niya last year na hindi na yata aktibo ngayon. Bonchon, Comfort, Gallery Lafayette, Habayanas, Iron Orchard, Singapore, Manulife Investment, Nescafe Gold, Red Ribbon, Salvatore Ferragamo, Sarsaya Oyster Sauce, Simparica Trio, T-Talk, TSL, Vicks, Vision Express, Extreme Appliances. Oh. Nakakaloka. Pagod ako dun, ha? Wala na ba? Dami Wala nun, na. Ay, may collaborations pa. Oh, ayan Brandon Boyd, ex-Heart Evangelista, yun yung mga paintings niya. Fornasetti, Heart Evangelista, ex-Opulence. Ito yung yung may mga plato na may mukha. Okay. Gasby Jew, Happy Skin, Camiseta, L'Oreal, Royal Gem, Sequoia Paris, IV. Nakakaloka. Ang May dami. ilang minuto yun, ano? Diba? Oo. So, teka lang nga, Nay. Yung typical bang endorsement, mga magkano naglalaro pag mga nasa estado na ni Heart Evangelista? At ito mga binanggit natin, wala pa yung kanyang regular na trabaho na uma-attend ng mga fashion show, ha? Oo. At nag-unbox at sinusuot yung mga clothes ng mga designer. Alam mo na yung pinapasok sa mga, kanya. alam mo yung mga ganyan, kunwari kay Heart, like mga 8 to 15 million. Per endorsement? Yes. 1 year, 12 months yon. Sa dami ng binanggit mo, siguro yung mga more than 9 digits. Oh. Yes, oo. So kung ganyan karami endorsement mo, most likely naman ay afford mo yung mga gamit na meron ka na pinapakita niya. Oo. Ay, kuya. Nagbabayad ba siya ng buwis? Alam mo, yan din yung tanong ng mga netizen kung nagbabayad siya ng buwis. Yan ay problema na or responsibilidad ni Heart at ng kanyang accountant. Diba? Pwede naman niyang ilabas yun kung gusto niya. Kasi kung sa dami na endorsements niya, siyempre sasabihin nila, bakit wala siya sa top 10? Kasi baka mas matataas pa sina Catherine, sina Vice Ganda. Diba? Kaya hindi siya sumama dun sa top 10. Malay nyo na sa top 20, kaya lang hindi lang inawardan. Kuya, baka sabihin naman nila masyado yung pinagtatanggol si Heart. Hindi naman sa pinagtatanggol natin si Heart, no? Yung ito lang mga binanggit niya, doon lang ako nagdedepende. Alam mo sa kanila, ngayon, yung issue kay Cheese, hindi naman natin alam. Tayo para sabihin na, oy, Heart, ano yung mga issue na yan? Bakit meron kang 57 million worth ng sing-sing? That's a gift. Ngayon, ang mga eskudero, may kaya din naman. Si
Cheese ang dapat sumagot nun. Kasi, again, hindi naman natin kasama 24 hours si Cheese. Yes. Alam lang natin na mayayaman ng mga estudero. Hindi naman na yung lagi sinasabi ni Hart na sa tagal niya nagtatrabaho, siguro naman naka-impok na siya ng di ba? Na-earn naman niya yung mga pinambili niya ng mga gamit niya. At saka for all we know, hindi siya pinagagastos ni Cheese. Pera niya yun. Di ba? Kasi di ba naglumutang din yung interview nila na sinabi ni Hart na si Senator Miriam Defensor Santiago mismo ang nag-insist na magkaroon sila ng prenup. At sa prenup nila, ang pera mo, ang pera ko. Yun daw yung nakalagay dun sa nila, sa prenup. Diba? So ibig sabihin, Mama Loy, hindi pinakailaman ni Cheese si Hart kung anong gawin niya sa pera niya. Hindi rin pinakailaman ni Hart si Cheese kung anong transaction niya sa politics. Tama? Pwede ganun, Rena. Yung parang kung walang interest si Hart sa politics ni Cheese. Basta magpapaganda na lang siya, magpa-fashion na lang siya. Ganon. Kasi na yun yung trabaho niya. Baka doon na siya nakapost. At saka wala sa Pilipinas. Diba? Tsaka yun yung sabi niya, di ba, na she's being paid to unbox, she's being paid to wear clothes. Diba? Yun yung work niya. Even wala pa tong usapin na to, dun sa mga documentaries niya, sinasabi niya na akala niya lang po madali. Diba? Yung tatakbo ka from one show to another, kailangan mo magbihis, mag-makeup, kasi yun yung work niya. Pero kuya, alam mo, feeling ko isa lang ang kinalaman ni Hart kay Cheese. Di politics? Hindi. Ano? Yung feeling ni Cheese. Grabe, makaloka ka. Ganda-ganda, ikaw lang sabihin. Nakakaloka. Alam mo, sa... Nangina ako. Andiin ang pagkakaan. Nga. Hindi siguro dapat ng paano ni Cheese yung kilay niya. No? Paitiman na ulit. No? Oy, naku, pagawa siya kay Chester Chua ng Skin Art Manila. Diba? Maganda yung kilay ko, diba? Hindi mo lang i-miss mag-eyeliner? Wala na, no? Dahil sa Skin Art. Ako, ma-i-plug ko lang, no? Pasensya ka na, Senador Cheese. Na-i-plug ko yung kilay. Ito naman, nakakaloka to. Sa lahat naman dapat makita, talagang yung kilay. Kuya, gusto pa ng isa. Ano na naman to nakita mo? Ano na naman? Ducks daw to si Cheese. Saan tayo? Ano ba? Chip-chip. Si Rena naman, talagang makadukdok naman dun sa... Ay, naku. Ay, naku. Kaya, Diyos ko, sana matapos na to, no? Lalo na si Hart. Alam ko, si Hart masyadong naapektuhan si Hart, eh. Oo. 3 days nga daw hindi bumangon. Talaga? Tapos yun na nga, tinawag niya na yung mama niya sa the rescue, si Mrs. Ompauco. Tapos nag-post siya, nagtawa naman ng tawa yung mami. Dapat ganun lang. Yes. Ako lagi kong dyan, kapag hindi ka na binabash, hindi ka na relevant. At saka kung eventually lumabas na wala talagang kasalanan si Hart, di ba, Nay? Yun nga, this too shall pass. Pero na nag-post ang Sparkle GMA Artist Center. Ng ano? Na hindi daw totoo, na dinrap na ng flip-flop at saka ng Tiger Bomb si Hart Evangelista. Wag daw po tayo maniwala doon. Fake news daw po yun. So, fake news yan? Nay, nakapost doon sa IG ng Sparkle GMA Artist Center. Okay. Kung wala kang tinatago, wala kang kasalanan, wala kang kinurakot, makakatulog ka ng mahimbing. Ganun lang yun. And it applies to all the politicians, to all the government workers and officials. At syempre, kahit yung hindi taga-gobyerno, basta sila yung katransaksyon. Wala naman kayong tinatago. Diyos ko, kaya niyong harapin lahat yan. Ano? Yes. Ganun lang yung kasimple. Diyos ko. Magbabalik po ang dabas. Ay, sorry, I got carried away. Ito muna, kuya. Tama na muna yan. Bakit? Pag-usapan muna natin, kuya, nung nakaraan kasi di ba wala ako dito? Pwede gusto mo wala na forever. Yun nga, kuya. Yun nga. Pag-usapan muna natin, kuya.
Alin? Alin nga? Ayun nga, kuya, pag-usapan natin, totoo bang nagkabalikan na si Gerald at Julia? Eh, yun nga yung nakarating sa akin, nagkabalikan na daw. Talaga? Oo. Bakit walang lumalabas pa na picture or video na May- magkasama sila sa... No, meron silang picture na may magkasama picture? sila sa burol o sa wake ng tito ni Julia na si Mito Barreto. Oo, magkasama sila. Nagdala pa nga daw ng snack si Gerald, di ba? Oo. Di all's well that ends well, di ba? So, sila na nga ulit. Sabi sa akin ng source ko, sila na ulit. Wala namang problema kung baga na patch up na nila yung mga differences o yung misunderstanding nila, no? At dito nila nakilala ang isa't isa. Na-realize siguro nila na nung nag-split sila, dahil totoo naman nag-split sila. Kasi para sabihin sa akin ni Gerald dati na ako ang may kasalanan, durog na ako. Hindi rin totoo yung sinasabi ni Mrena na si Vanny Gandler ang third party kasi hindi ko kilala ng personal yun. Hindi ko nakakausap, nakaka-text. Kuya, yun lang naman yung nakarating sa akin. Teka, parang kakakausap niyo lang nun, tapos parang after the next day or day after, nagkabalikan na. Nay, nakatulog. Kuya, nagsushoot tayo. Nay! Uy, wala ka pang jet lag na agad sa October 16 pa mo dyan ng Amerika? Nay! Oh, ano nga? Nanaginip ako. Ay! Teka, matagal-tagal ka nang di Panaginip naman to oo. Panaginip. Nanaginip ako bigla, grabe. Nagsasalita ka ba? Oo, tinatanong kita. Sabi ko, bakit nung pagkatapos yung mag-usap, parang kinabukasan or 2 days after, Hindi ko narinig biglang yun. sinabi Kasi na natutulog nagkabalikan. O bakit? Ano ba napanaginipan mo? Wala, napanaginipan ko lang na ikakasal sila next year. Ha? Balikan pa lang yung usapan? Kasal na yung napanaginipan mo? Hindi, yun lang yung napanaginipan ko, ikakasal sila next year. Ha? O ano pang napanaginipan mo? Yun nga, na parang pangarap talaga. Sandali, pabalikan ko panaginip. Kasi, matulog ka muna. Sabi na nga, di ba, Morena? Pero parang, Ayun. ang bilis, ha? Ang bilis naman nangyayari. Oh, ano na panaginipan mo? So yun na panaginipan ko. Ay, ito kami, Nay! Ito. Oh. Ayun nga. Lo. Ay, ito na. Yung sa gitna. Ayan. Ayun nga. Lo. So yun nga, Lo, yun na panaginipan. Sige, mahipang ka ng hangin, ha? Ayun na panaginipan ko, Lo. Ano yung napanaginipan mo? Parang pangarap kasi na ni Julia na mag-settle down. Oh. Parang pangarap na ni Julia na magkaroon na ng pamilya. Oh. Kay Julia, parang ang gusto pa rin niyang maging padre de pamilya ng kanyang pamilya ay si Gerald. Panaginip lang naman yan, ha? Happy ending naman pala yung napanaginipan mo, Nay. So, ano pa napanaginipan mo? Nay. Ay, ayan na naman. Hindi nahilig. Hilik ba yun? Nahilig. Akala ko, Jutotchini. Oh, ano pa napanaginipan mo? Panaginipan ko na parang magpo-propose si Gerald kay Julia. Ha? Napanaginipan ko lang naman. Talaga? Napakalinaw sa panaginip ko. Talaga? Na may involved na singsing. Oh. Yeah, para magpo-propose. Pero panaginip lang naman to. Pwedeng mali ako. Kasi alam mo naman, minsan, di ba, ang panaginip, kabalintunaan ang ibig sabihin yan. O, kung ano yung napanaginipan mo, pwedeng baliktad, pwede palang hindi totoo yung napanaginipan mo. So, kuya, yan ba yung rason kung bakit sila nagkabalikan? Yan ang rason kung bakit may halo-halo. Yung rason. Ay! Joke. Razon. Ay! Hindi teresitas. Ay, nako. Basta, yan lang ang panaginip ko for now. O, malay niyo managinip ulit ako. Di ba? Panaginip lang naman. Mamali, yung galing ni Kuya. Bakit? Kahit saan mo anuhin, may lusot eh. Anong lusot? Kung ikakasal si Julia at Gerald next year, tama si Kuya. Pero, Mama Lloyd, kung hindi naman mangyayari next year yun, lusot pa rin si Kuya. Bakit? Syempre, panaginip lang eh. Safe ka, Kuya.
Parang pala nasa Senado. O basta abangan natin yung panaginip ko kung totoo o hindi. Ay nako. At syempre pa ha, ang aking anak na si Erin. Oo, binuko ako kay Joshua Garcia. Bakit? Kasi nanood kami ng The Ride ni Piolo Pascual at ni Kyle Echari. Itong si Erin, napaka-taklesa. Eto. Ayan video na ngayon. Ayan. Erin, ayan na, si Joshua, nanonood ka ng It's Okay to Not Be Okay. Kinikilig dyan ang madaling araw. Narinig ko yung isa. Sinisigaw siya ng madaling araw. Okay. Ayan, sa Erin Diaz Vlog. Ayan, at syempre pa, ang amin pong channel naman ni Ina Evans, ni Ate Dick, yung The Issue, kung saan ang Nepo Babies na sina Christoph Sumeru, yung anak ni Gladys at ni Christopher, at si Ara Davao, ang anak ni Jackie Lu at ang namayapang si Ricky Davao. Pag-uusapan nila kung gaano kahirap ang maging anak ng artista. Advantage pa yun or disadvantage sa The Issue. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga link. Ito po si Mamaloy, mga nanonood po sa amin, hindi pa namin subscriber, please subscribe now na. Click naman ang subscribe button na nandiyan sa baba. At kung naibigan niyo po yung ating episode, pero kayong komento sa lahat namin chika, comment below, click the like button. Huwag kalimutan i-click ang notification bell. Pag click yan, kayong una na naman na-notify na meron kaming latest update. At syempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ko. That's Mamaloy. M-A-M-A-L-O-I. Meron po tayong bagong vlog dyan. At syempre, nais natin magpasalamat sa MB Skin Beauty and Wellness Center for skin, face, body, and wellness. Nandiyan po sila sa Mario Ignacia, tapat na po ng ABS-CBN. Ground floor po ng Gandia Place. Kaya magpabook na po kayo ng appointment para sa inyong mga drips, mga facial, at iba pa mga treatments, pati mga doctor's procedure. At ayan nga, kaka-PRP ko lang para dun sa ating acne scar revision program. Ako din na, diba? ang ganda-ganda ng skin diba? ko. No? Kaya yan, Cutis Envy. Yes. And Dr. JC Solis of Gargius Moral Dental Clinic para sa aming nagniningning na mga ngiti. Nandiyan naman po sila sa E. Rodriguez, tapat lang po ng Christ the King Church sa Quezon City. Yes. At katabi lang din po na nandun naman din po ang Anytime Fitness sa Hemody Square Branch. Thank you po! Yes, Mrena. Yes, hello mga ka-update. Pa-follow naman po ng aking FB page. At Mrena po, M-R-E-N-A. Yes. At Gian Vision, Doc Jessica D. Doc Jessica! At syempre pa ang aking panayam pa rin kay Ate Gay na Diyos ko, tawa sila ng tao kay Ate Gay. May sakit na. Iyak tawa, iyak na yun Sa OGDS Inspires po yan. Ikaw ba nag-ano sa kanya na mag-insurance? Oo, ako na. Di ba nag-thank you siya sa iyo eh. Correct, di ba? Yes. Syempre pa, ang Ultra Mega, yes, andun kay Lena. Ngayong October 3 and 4 po ang Ultra Mega Expo 2025 para sa kanilang mga suking ka-Ultra Mega. Yes. Yung mga wholesalers nila na gusto nilang bigyan ng pasasalamat. No? So by invitation po yung event sa Okada Manila. Yan po. Sa hapon po merong trade fair ng iba't ibang mga brands. Tapos sa gabi may concert lang naman at saka dinner. So anong gagawin niyo ni Mrena? Ay, naku, mag-iikot at saka mag-vlog, makikikulit, ganon. Iko-cover namin yan sa October 4. Nandyan po kami dalawa ni Mrena, October 4. Pero October 3 and 4, 9, ako, ang bongga. Bakit? Biro naman, almost 2 million pesos yung mga prices na ipamimigay. Mga gadgets, mga appliances, at ang konti ng cars na ipapamigay. Ang konti. Gano'n ka konti? Isa lang? Hindi naman. Dalawa? Mas mababa lang dun sa mga total number of cars nila Diskaya. Ano nga? Ilan? 19. 19 cars? Brand new cars. Ang ipamimigay ng Ultra Mega? Ang ipaparaffle nila dun sa kanilang mga ka-Ultra Mega. Diba? Ang taray naman ng Ultra Mega. Diba? Congratulations po. Yan ay kanilang bilang pasasalamat sa kanilang mga suking wholesalers, di ba? Kaya malay nyo, next year sa Ultra Mega Expo 2026, baka makabilang kayo kapag naging ka-Ultra Mega din kayo, di ba? Correct, oo. At syempre pa, ang mga ka-Ultra Mega, ayan yung mga nanonood din sa OGDS Showbiz Update. Yes, hello po! Si Ma'am Julie, tsaka si Miss Eloisa. Hi po! Ayan, At syempre, nako, ang atin pong How to Get Away from My Toxic Family, ito po ang aming screening sa Canada at sa US of A.
Ito na nga ang screening ng How to Get Away from My Toxic Family. Andyan kami ni Mama Loy sa October 18 sa Colorado Springs. Yes, sa AMC Chapel Hills 13. Oo, meron kaming photo op dyan with Mama Loy. 3 p.m. po yan. Okay? Magkita-kita po tayo dyan. For your tickets, no? Tumawag lang sa 510-610-8276. Ayan po ang poster. Pagkatapos niyan, sa Las Vegas naman, October 19, Sunday. 5 p.m. Ang screening ng naturang pelikula sa Galaxy Theater Boulevard Mall. For your tickets, ayan, tumawag lang sa Apollo Medical Group sa 702-417-3856 or 702-444-7744. Magkita-kita tayo dyan, ha? Diyan kami ni Mama Loy. At sa October 25 naman, sa Honolulu, Hawaii. Ayan, sa Ward Theater, Honolulu. At ang ating screening 1 sa Auditorium number 7 at screening 2 sa Auditorium number 6. For your tickets and sponsorship, tawagin nyo lamang. Ayan po ang mga numero ni Lehua Blossom at Maribel Tan. We'll see you there, ha? At syempre, sa November 7 naman, sa Decari Theater, sa Decari Square, ay nandyan din kami ni Mama Loy. At for your tickets, tumawag lang o mag-email sa flaireeventsproduction@gmail.com or sa flaireeventsproduction.com or sa 514-717-0214. At sa Bytown Cinema naman, sa November 8, 10 a.m., nandyan kami ni Mama Loy. And for your tickets and sponsorship, mag-email lang sa info.piak@gmail.com. Ayan, magkita-kita tayo dyan, ha? At abangan ninyo ang iba pa naming announcement para naman makabili agad kayo ng tickets. At lahat ng ito, ang bahagi ng proceeds ay mapupunta sa Kasuso Foundation sa mga breast cancer patients natin dito sa East Avenue Medical Center. Ayan. Naku, magkaka-New York na sana! Siyempre, dahil yan kay Maring Rose Yes, ginawa ng paraan ni Oliver. Nakita na naman natin ng mga taga White House Cares, Yes, di ba? Yung mga NCLEX sponsors po dyan na nais magtrabaho sa New York. Naku, eto na po ang inyong oportunidad. Mag-email lang po kayo. Ayan po yung email address nila. Baka isa na po kayo dun sa mga madadalaw-dalaw namin mga nurses dyan pag pupunta kami, di ba? Caregivers din. Yes. Ayan. At syempre pa, ito pa rin po yung lingkod. Papa Osin Oji Diaz sa lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo itong umaga. Huwag na huwag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every kissing is a blessing. At ano pa nga bang lagi nyo inihilit sa amin? Ayan. Ichika mo na dali. La 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 la. Ichika mo na dali. One more time. La 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 la. Ichika mo na dali. Agad-agad. Agad-agad. Walang pasakali.